Please like, comment, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell. EPP4 Agrikultura. Topic: Pagpili ng halamang itatanim. Halina tayo ay maglakbay, umuglas ng makabagong kaalaman. Sa EPP lalawak ang kaalaman. Entrepreneurship at ICT mapag-aaralan. Kabilang dyan ang industrial arts, home economics at agrikultura pa. Sama-samang alamin, EPP ay tuklasin. Pakinggan upang ito'y maunawaan. Sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, kabataan siyang na may kinabukasan. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang wastong pamamaraan sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental at pagpili ng itatanim na halamang ornamental. Para sa balik-aral, tukuyin at isulat ang tama kung ang mga sumusunod ay kapakinabangan ng pagtatanim ng halamang ornamental at mali kung hindi. 1. Nagsisilbing palamuti sa mga hotel. 2. Pag-filter ng hangin sa iyong tahanan. 3. Pigilan ang mga sakit na dala ng maduming hangin. 4. Maaaring makatulong na paghawak ng lupa sa kanyang tamang lugar, pagbabawas ng landslide at pagbaha. 5. Nagiging dahilan ng mainit na temperatura at sunog. Ikaw ba ay mahilig sa halaman? Ano ang iyong paboritong halaman? Anong mga paraan ang ginagawa mo kapag nagtatanim ka ng halamang ornamental? Alam ba ninyo na ang mga palamuti ay maaaring lumago sa loob at labas ng bahay ninyo? Ang mga halamang ornamental ay may iba't ibang katangian. Ang wastong pagtatanim ng halamang ornamental ay mahalaga para sa malusog, masigla at paglago ng mga halaman. Kaya mahalagang piliin ang itatanim na halamang ornamental na angkop sa lugar na pagtataniman. Mga dapat isaalang-alang sa pagtatanim ng halamang ornamental. 1. Kapaligiran. Isa sa mga pinakamahalagang elemento na isaalang-alang kapag pagpaplano ng iyong hardin. Isang magandang ideya na gawin ang ilang mga pananaliksik sa kung ano ang mga halaman ay pinakaangkop para sa iyong kapaligiran. Lupa uri, kasama ang klima, ay mga kadahilanan upang isaalang-alang kapag ang pagtiyak na kung saan halaman ay lumalaki pinakamahusay sa iyong hardin. 2. Laki ng halaman. Lahat ng halaman ay lumalaki sa iba't ibang hugis at laki. Bago piliin ang iyong mga halaman, at lalo na kung ang mga halaman na pinili mong mangyari ay maging puno, kailangan mong malaman kung gaano kalaki ang mga ito kapag ganap na matanda na. Ang punong ornamental na mataas ay itanim sa gilid o gitna ng mababang halaman. Ang mga halamang ornamental na mababa ay ilagay sa paligid ng tahanan o bakod. 3. Kaangkupan ng panahon. Ang sobra init na panahon ay may epekto sa halamang ornamental. Maaaring mamatay ang halaman sa sobra init ng panahon. Ang mga puno na matataas ay lubhang nakakatulong sa ganitong mga sitwasyon, habang nagbibigay sila ng kanlungan at lilim. 4. Kalagayan ng lupang taniman. Ang mga halamang ornamental na lumalago sa lupa ay maaaring itanim sa tamang makakasama nito. 5. Paglaban sa sakit at insekto. Ang halamang ornamental ay kaibig-ibig ngunit maaari silang magkaroon ng sakit na maaaring malubhang pinsala sa kanilang kalusugan at nangangailangan ng paggamot. Ang mga insekto ay maaari ding maging problema. Upang maiwasan ang pakikitungo sa mga problemang ito sa hinaharap, mag-ukol ng ilang oras upang suriin kung aling mga halaman ang maaaring magkaroon ng isang mas mataas na panlaban sa mga parasites at sakit.
Tandaan, mga dapat isaalang-alang sa pagtatanim ng halamang ornamental. 1. Kapaligiran. 2. Laki ng halaman. 3. Kaangkupan ng panahon. 4. Kalagayan ng lupang taniman. At 5. Paglaban sa sakit at insekto. Pagyamanin natin, isulat ang check kung ang mga sumusunod ay dapat isaalang-alang sa pagtatanim ng halamang ornamental at X naman kung hindi. 1. Laki ng halaman. 2. Kalagayang ng lupang taniman. 3. Paglaban sa sakit. 4. Kalagayan ng panahon. 5. Ganda ng halaman. 6. Kapaligiran. Gawin natin. Sumulat ng pangungusap at ipaliwanag kung bakit dapat isaalang-alang ang mga sumusunod sa pagtatanim ng halamang ornamental. Isulat ang sagot sa papel. 1. Kapaligiran. 2. Laki ng halaman. 3. Panahon. 4. Paglaban sa insekto. 5. Kalagayan ng lupang taniman. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood.